Zamboanga team mo, Casey. Saya-saya naman. Bilang first time. Siyempre naman, more than 1,000 pa naman ang students from all over Zamboanga, including Basilan. Siyempre, bongga-bongga dito. Ngayon, ang gusto kong itanong sa mga taga-Maynila, I'm sure, medyo exposed kayo to internet and whatsoever. Okay. Gusto kong itanong sa ating participants dyan, sa tingin nyo ba, nagkakaroon ng isang positive influence ng Okay. internet? Kausap po tayo ng mga taga Zamboanga, guys. Ang tinatanong ni Ate Baikon kung ang teknolohiya at ang media ay may maganda at positibong influence sa atin. Yes, Tama, yes. Ate? Kung mayroon man, ano yun sa ating society or what, ano yung positive influence na yun? Sige Okay. nga, tanungin nyo kasi alam kong magagaling ang mga taga-Maynila sa internet. Sige. Meron ba? Maynila? Taga dito? Ayan. Everybody? Meron, Te. Yes. Okay. Pwede po silang magtanong, magsumagot. Yes, please. Okay. Yes, what's your name? My name, ako nga pala si Casey Concepcion. Pinanganak po ako dito sa Maynila. Anong pangalan mo? Good morning po. Ako po si Miracle Monfero. Naniniwala po kasi ako na yung internet po, susi po siya sa pagkakaroon ng magandang pakikisalamuha sa ating kapwa. Katulad po ng sa Facebook. Di pa po sa Facebook, lumalawak po yung mundo natin kasi dumadami po yung kaibigan natin. Sa pamamagitan po nito, kaugnay po dito, nagkakaroon po ng pagkakaunawaan, pagkakabuklot at pagkakaisa sa ating lipunan. Yes! Maraming salamat. Maraming salamat. That's my team. That's Manila team. Yes, Casey. Kayo naman po dyan, na taga Zamboanga. Oh, tanong. Ayun, Casey, mayroon. May gustong sumagot sa'yo. Natitinginan eh, Yes oh. po. Oh, guwapo. Guwapo, yes. Oh. Casey, ang guwapo nito. Yes, brother. Hello Manila, I am Hello! John Enid Lopez. I am from ZSCMST. The positive influence of internet in today's society, malaki ang naitutulong niya para sa mga estudyanteng katulad namin, para sa aming mga educational needs. At isa pang positive influence nito ay ang katulad ngayon, nakikipagkausap ako sa iyo gamit ang teknolohiya ngayon para maigamit Para makapag-usap. yes. O, kita mo? Medyo na mesmerize pa siya sa iyong presence dyan, Casey. So maraming salamat, brother. Maraming salamat po sa kanyang answer. Salamat. Education, Okay. nakakasalamuhan mo yung ibang tao. Yes, Casey. Mga taga Zamboanga, sandali lang ha, huwag kayo. Umenglish si Kuya. Umenglish din tayo, guys. Joke. Ano po bang salita dyan sa Zamboanga ulit? Sambongueño, Tausug, they're also Visayan here, Casey. Alam mo ba, Casey? Ano, Hindi te? ako taga dito. I'm really from Lanao, pero dito ako gumraduate. Kaya when I was watching the video, para akong bumalik, no? More than 20 years ago, I'm a graduate of Santa Barbara Central School, kaya I'm also happy to be here. O ngayon, Casey, ang problema, hindi lang naman positive kung minsan ang nagiging influence ng internet, di ba? Yes. Yes, hello, Casey, andyan ka pa ba? Ay, yes, I'm Yes. so here. So yung tanong natin kanina, hindi lang naman positive yung influence or impact ng ating internet access, kung minsan din may negative, di ba? O kanina nauna ako, ngayon ikaw naman mauna, baka gusto mong tanungin ng mga Zamboanga team mo. Ate Baikon. Yes! Yes! Oh, ito, yung negative influence naman po ng teknolohiya. Yes, okay. Ngayon, sino ba dito ang gustong sumagot? Sabi ni Casey, gusto niyang itanong. Sa Zamboanga, ayun, mayroon ulit. Okay. Para lang Ready? tayo nasa Lalaki bahay, na nakikipag-chat naman. eh, oh. Ha? Oh. Sige po. Kuya. Zamboanga, mahilig sa mga gentlemen talaga. Mindanao na Mindanao. Yes po. So, Hi. hi po. Oy. Kuya. Pinapalakpakan ka ng mga taga dito. Ang gwapo mo raw. Ay, kinilig. O, anong sagot mo?
Sige po. My name is John Cyrus Q. de la Cruz from Ateneo de Zamboanga University. Oh. Isa sa mga negative influence ng internet is that yung hindi reliable, hindi lahat ng mga informasyon na nakukuha natin sa internet are reliable. Meron pong mga informasyon dito na pawang kasinungalingan lamang at hindi mapagkakatiwalaan. For example po is yung wikipedia.org. Meron pong part sa Wikipedia kung saan pwede lang po ma-edit or palitan yung mga impormasyong na ilalahad sa internet. So kumbaga, wag po tayong magtiwala agad sa internet dahil hindi po reliable talaga yung mga source na ating nakukuha. Maraming salamat po. Okay. Tama si Kuya, tama. O, syempre, ayaw din namin, hindi namin marinig ang boses ng Maynila. So, mayroon bang gustong sumagot dyan? Sandali lang, Ate Baikon, ganito, no? Naintindihan niyo ba yung sagot ni Kuya? Okay. Ito na nga, Ate Baikon. Medyo malabo po yung sounds. Siguro po, isa yan sa mga negatibong nagagawa ng teknolohiya sa mga panahong to. Hindi laging Galing talaga si klaro, Casey. di ba? So, meron na Galing tayong... ka si Casey. Ano po? Magaling ka talaga, napansin mo agad. Oo. Pero di po ba, Ate Bay? Ako, personally po, hindi ko masyadong naintindihan yung sagot ni Kuya, pero nagmaraming salamat po siya at may confidence, kaya feeling ko naman maganda yung sagot niya. Yes. Pero po, Tama ka. medyo, yun nga po, nagkakaroon ng konting mga glitch, di po ba? So siguro po, pakinggan na lang po rin po natin yung mga taga dito kung ano po ang tingin Yes. ng negative na nagiging effect ng technology. Sino Yes. gustong sumagot niya? Ay, ako ang bibibo ng mga bata dito. Sino mapipiliin ko, guys? Okay, ikaw na nakasalamin, what's your name? Oh, baka genius yan, ha? Ayan, si Kuya. Yes! Ako po si Rodel Cabrido from Manila. Sa tingin ko po, yung bad effect po ng technology dito, yung pagkahumaling po masyado ng mga teenagers dito sa online gaming. Isa po yun sa bad effects. Tsaka po, nagkakaroon din po ng tendency na mag-surf sa net in a wrong way. Kagaya po, pornography or ano lang po yung mga bagay na wala naman po talagang relevance. Tama yun. Minsan totoo yung Casey, no? So may positive at negative talaga kung minsan yung nagdudulot yung ating internet, no? Internet access. Tama yun. Yes, Casey. Parang natahimik ka yata sa sagot ni Kuya. Po? Yes. So okay na yon. So ang ating gustong gawin ngayon is Paano po natin gagamitin ang teknolohiya para sa mas magandang komunikasyon? Yes, Sino tama. bang gustong makaalam? Ako. Okay. Sa tingin ko, meron silang presentation para mas maintindihan natin kung ano ba ang power ng technology sa mga panahong ito. okay. Panurin natin yan. In the next 3 minutes, do you have any idea about how many texts will be sent across the Philippines? None of the above. Try 2.5 million. In the time it takes to watch this video, 72 hours of video will have been uploaded to YouTube, and 500 million emails will be sent around a shrinking world. And not all of it is good. You might just wonder why this is happening and what you can do about it. Can you find the answer by reading about it? By listening to music about it? By taking pictures about it? In the time it takes you to Google the answer, someone across the ocean can help you understand how their religious beliefs aren't very different from yours. What they did to overcome barriers based on gender, and why the color of their skin does not determine what they can achieve in life. Their answers may surprise you because they could be the opposite from what you are being told. With the click of a button, not only can you share your ideas and opinions with 2 billion other internet users, you can choose what opinions agree with who you are.
and listen to what's going on the other side of the world. To find out that no one owns the truth because the truth is found among us all. Technology has made your world small, but it has made your voice as big as you want it to be. And your voice matters. Think about the difference your voice could make to that person on the other side of the world. You might change the way they see you once they get to learn a little more about you. With a click, what you think, say, and do has impact. You may already know more than you think you do. Today, how will you use technology to build understanding? Tayo daw ang pinaka malaking nation or tayo ang merong pinakamaraming taong nagte-text. We are the texters of this world. Oo, ang official texters. Zamboanga! Zamboanga? Zamboanga kayo ba yan? Yes, andito pa kami, Casey. Casey, yes. At yung iba kasi gustong itanong, ano nga ba talaga maliban sa gusto nating malaman kung ano yung way or kahalagahan ng teknolohiya? Kung paano Bakit siya ba gamitin? tayo nandito, Ate Baikon? Yes, mismo, Casey. Tama yan. Di ba? Yun yung gusto kong itanong. Kasi Ang kanina tanong. pa- tanong. Ate Baikon, ang tanong, Zamboanga at Manila, why are we here? No answer. Okay. Why are we here? Communication, mahirap ang communication, di ba? Tama ka, Casey. Yes. Okay. Hirap. Ay. Tapos ang lawak-lawak ng Pilipinas. Okay. Diba? Okay. Sino bang uma-agree? True or false? Mahirap mag-communicate kahit walang teknolohiya. Sa mga, yung may boyfriend dyan, yung may girlfriend. Kunyari ba kayo? Sinong may boyfriend? Naku? Dito daw sa Zamboanga hindi uso Yung yan. mga may girlfriend. May nanay, may tatay. Even if there's no technology, ako, masasabi ko, ang hirap minsan makipag-usap. Ang hirap maintindihan ang ibang tao dahil iba't ibang takbo ng isip eh. Di ba, Zamboanga? Agree ba kayo? Yung mga heartbreak. Bakit nangyayari ang heartbreak? Minsan hindi nagkakaintindihan yung dalawang tao, di ba? Bakit nagkakaproblema sa pamilya o sa lipunan? Dahil hindi laging nagkakaintindihan, nagkakaunawaan ng mga tao. Apart from that, kung tingnan natin itong buong sigurong bansa natin, ilan nga ba, sabi ni Charlene Gonzalez, ilang isla ang meron tayo dito sa Pilipinas? Mga taga-Zamboanga, ilan ang mga isla dito sa Pilipinas? 7,000, pang beauty queen ito, lahat ng mga beauty queen dyan. 7,100, yan, 7. Pag high tide, joke, okay.